kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico po. Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Korupsyon. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay
nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Check na araw mga health checkers. Oras Luzon, Visayas, Mindanao, 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Bukas oy mega special coverage ho ang Manila Broadcasting Company DZRH. Siyempre, kasama ang DZRH News Television. Ngayon ay 26 na ng buwan ng Hulyo taong 2026. Bukas ay araw ho ng ikalimang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan ho yung atin pong antabayanan ho sa araw ng bukas. Ano ha? Sige nga. Bigyan nga natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na magbigay ho ng kung ano yung nais nilang marinig dun ho sa SONA ng Pangulo sa araw ng bukas. Mag-message lamang ho kayo, lalo na ho yung mga naka-tune in dun ho sa ating live stream via YouTube. Doon sa YouTube dahil ito yung ating nasa harapan pwede rin naman siguro sa ating Facebook, pero sa YouTube na lang para isa na lamang ho. Kung kayo'y nakamonitor sa Facebook, mag-ship na ho kayo sa YouTube at DZRH News. Para nang sa ganun alamin nga ho natin kung ano yung ano yung gustong marinig ng ating mga kababayan. Ikaw Ronald Velasco, Ikaw Ronald Velasco na inaantok pa, gumising ka na dahil Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo na. Ano naman ang special kung Mega Balita Linggo? Tinatanong lang kita. Total, ikaw nag-message na. Isa ka dun sa kauna-unahang nag-message. Ngayong 9 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. I-text nga ho ninyo kung anong gusto ho ninyong marinig sa Pangulong Marcos dun sa kanyang State of the Nation Address sa araw ho ng bukas. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ako hanggang mamaya ng alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Ay di sige, umpisahan na ho natin ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Mahigit 1,200 residente apektado ng baha sa Davao City dahil sa habagat at bagyong Quiapo. Mega Balita Linggo. Tubig sa Angat Dam nananatiling mababa. Mga dumagat nananawagan ng tulong dahil sa matinding tagtuyot. Mega Balita Linggo. Korupsyon, mahal na bilihin, pangunahing hiling ng mga Pinoy sa SONA ni PBBM. Mega Balita Linggo.
Kamaraan dana sa simpleng Sona 2026, Senador nagkakasa ng kontra Sona. Mega Balita Linggo. NCRPO nakalerto na para sa Sona, walang nationwide gun ban sa Sona ayon huyan sa Philippine National Police. Mega Balita Linggo. Taas presyo sa produktong petrolyo asahan na sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Nagdulot na mga pagbahang naranasang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Davao City nitong Biyernes ng gabi. Kabilang sa mga binahang bayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Bangkal sa Davao City. Umapaw naman ang mga ilog at sapa kaya ilang kabahayan ang nalubog sa tubig, nasira at may mga sasakyan at motorsiklong tinangay ng malakas na agos. Kabilang sa mga pinakapektadong lugar ang Talomo Proper, Bangkal, Teachers Village, Tugbuk Proper, Riverside, Katalunan Pequeño, Matina Pangi, Matina Crossing at Matina Aplaya. Ayon sa mga otoridad, mahigit 1,200 bilang ng mga residente ang inilikas at dinala sa mga evacuation center. Wala namang naitatalang nasawi sa insidente at patuloy ang pagsusuri sa mga nasirang lugar matapos humupa ang malawakang pagbaha. Mega Balita Linggo. 12 minuto makalipas ang 6 ng umaga, nagdulot ang bagyong Quiapo ng malawakang baha at pagguho ng lupa sa ilang mga bahagi ng Northern Luzon matapos manalasan itong araw ng Biyernes. Sa Ilocos Norte, umapaw mga ilog at irigasyon na nagdulot ng baha sa mga kalsada at kabahayan at may mga bahagi rin ng kalsada na nasira dahil sa pagguho ng luha o ng lupa. Bakit pagguho naman ng luha itong nakasulat din eh? Pagguho po ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Sa Cagayan naman, binahang ilang barangay na suspende ang mga aktibidad sa Pineapple Festival at lubog sa tubig. Ang mga paaralan, isang paaralan at mga palayan. Habang sa Baguio City, pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng Cannon Road dahil sa rock slide. Samantala, ayon sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 2 katao o halos 50 pamilyang naapektuhan ng bagyong Quiapo sa bahagi ng lalawigan ng Cagayan. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, nananatili namang mababang tubig sa Angat Dam dahil sa nararanasang tagtuyot na iniugnay sa papalakas na El Nino. Noong Hulyo 25, bumagsak sa 150.60 meters above sea level. Ang water level ng dam ang pinakamababang naitala ngayong taon. Ayon sa mga dumagat na nakatira sa watershed, bihirang ulan sa kanilang lugar kahit may mga bagyong tumama o tumatama sa ibang bahagi ng bansa. Dahil sa mababang tubig, naapektuhan ang kanilang pangingisda at mas mahirapan o nahihirapan silang makakuha ng mga pangunahing mga pangangailangan. Nananawagan sila ng tulong dahil nawalan na sila ng kabuhayan at nahihirapan ng tustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Samantala, ibinabari ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System mula 48 hanggang 46 cubic meters per second dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Mega Balita Linggo. Samantala, nais ng mga Pilipino ang makarinig ng konkretong sagot laban sa korupsyon at mataas na presyo ng bilihin. Sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa araw ng bukas, lumilitaw sa Pulse sa survey na 3 sa bawat 10 Pilipino
o 29.8% ang nagsabing top issue nilang katiwalian, kung saan karamihan ay partikular na nag-aabang ng update sa flood control scandal. Kasunod nito ang 18.7% ng mga Pinoy na naghahangad naman ng mas murang bilihin, sinundan ng 6.6% na gusto ng matinong hanap buhay at 6.2% na umaasang maiibsan ang nararanasang kahirapan. Nasa listahan din ng mga concern ng Pinoy ang illegal drugs, mababang sahod, mataas na presyo ng langis, isyong pang-agrikultura at 1.2% na nagsabing impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ang survey sa 2,400 mga adults noong July 28 hanggang o June 28 hanggang July 6. Mega Balita Linggo. Labing-anim na minuto makalipas ang ikanim ng umaga, handa ng Kamara de Representante na mag-host ng simple, focused at dignidad o may dignidad na State of the Nation Address bukas. Araw ng Lunes, ayon kay Bulacan 5th District Representative Agata Paula Cruz, nagkasundo ang House at ang Office of the President sa isang simpleng programa. Wala na umanong red carpet o long gown at sa halip. Simpleng Filipino attire na lamang ang pinasusuot sa mga mambabatas. Pinadalhan din ng imbitasyon si Vice President Sara Duterte, ngunit tinasang wala siya sa zona dahil out of the country ang opisyal hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Mega Balita Linggo. Samantala, naghahanda na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para sa kanyang kontrasona. Kapag natapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang Facebook Live, tinanong ng senador ang kanyang followers kung ano ang gusto nilang matalakay sa kontrasona. Para sa kanya dapat umanong tawaging sana ang SONA o Stewarding a National Agenda, kasabay ng panawagan ng pagkakaisa kaysa partisan politics. Nabatid na isang parliamentary tradition ang kontrasona kung saan pwedeng tapatan ng minority ang assessment ng presidente sa estado ng bansa. Ganda ng panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano. Pagkakaisa kaysa partisan politics. Dapat pangunahan po ninyo at susuportahan po kayo ng sambayanang Pilipino, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mega Balita Linggo. Samantala, naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office simula pa kahapon para sa State of the Nation Address sa zona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito, isisimulan na rin ang pagdideploy ng nasa higit 21,000 kapulisan na itinalaga para sa security operations. Bukod sa mga ipakakalat na pulis, mayroon ding 3,000 standby personnel mula sa Police Regional Office 2 at Pro 4B at Pro 5 o Police Regional Office 4B at Police Regional Office 5 dyan ho sa bahagi ng Bicol Region. Kabilang sa tututukan ng pulisya ang pagbabantay sa batasang pambansa complex.
Mga pangunahing mga kalsada, transport terminals, border control points at mga itinalagang rally zone at iba pang kritikal na mga lugar dito sa Metro Manila. Bilang karagdagang puwersa, nagtalaga rin ng aabot sa 11,200 miyembro ng Civil Disturbance Management para matiyak na maayos na mababantayan ang mga magsasagawa ng kilos protesta. Mega Balita Linggo. 21 minuto makalipas ang 6 ng umaga, nilinaw ng Philippine National Police na walang ipatutupad na nationwide gun ban. Kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa PNP, wala silang inilalabas na direktiba hinggil sa nationwide gun ban. Ngunit mananatili manong epektibo ang local ordinances, umiiral na batas at iba pang mga security protocols bilang bahagi ng SONA. Maigpitan nilang ipatutupad ng PNP ang restriction sa pagbibitbit ng baril at iba pang deadly weapons na maaari lamang dalhin sa mga otorisadong mga lugar. Tiniyak naman ng kapulisan ang pagpapanatili ng kaayusan sa ikalimang SONA ng Pangulo at pagrespeto sa karapatan ng publiko. Mega Balita Linggo. Di magbasa nga muna tayo na ha. Magbawas-bawas tayo dahil puno na. Anak, biglang dumami. Ay hamon-hamunin kasi ang ating mga kababayan. Alam mo naman yung ating mga kababayan. Marami dito mga nagsasabing mga kantsaw. Ano ba? Paano ba babasahin to? Wala nang pilian. Eto, ipinagmamalaki niya ng nagawang kalsada, building for peace, pero na maleta pala ng mga kalyado like Romualdez at Saldi. File a case first para naman bumilib kami unless usapang magpipinsan yan. Ang sabi nitong si ba't din ganiri ang kanya bang talagang din sa social media talaga hindi mo talaga eto Bangag 06168 daw. Eto naman si Ivan lang 9219. Wala namang bago sa BP ninyo. Laging out of the world. Bakit ba naghangari? Ayun, hindi makita na yung iba't naghang Dami ng mga messages Hindi mag-commercial muna tayo. At mamaya sa ating pagbabalik ano bang gusto ho ninyong marinig sa SONA ng Pangulo? Message lamang po sa ating YouTube live streaming sa @DZRH News at maging sa Facebook. 24 na minuto, 30 segundo makalipas ang 6 ng umaga. This time check. Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS.
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa Mega Balita Linggo. Unity ang ibinida sa mga Pilipino ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nung sila'y kumakandidato pa lamang. Pero sa paglipas ng mga taon na saksihan ng mga Pilipino ang pagwawakas ng relasyong ito. Sa gitna ng patuloy na umiinit na politika sa bansa, kumusta na ba ang pamamahala ni Vice President Sara sa ilalim ng Administrasyong Marcos? Narito ho, panoorin natin at pakinggan ang special report ni RH7 Henry Uri. Halos 1 trilyong piso. Ito ang pondo na ayon mismo sa DPWH ay inilaan para sa flood control project mula 2023 hanggang 2025 ng kasalukuyang pamahalaan. Ang pondo ring ito ang sinasabing hindi pinatawad ng mga kurakot na opisyalis ng gobyerno na mismong si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nang nagsabi na ito na ang pinakamalaking iskandalo ng pangungulimbat ng pondo na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Iniiwasan, tinatakasan, inilalayo ang atensyon ng publiko sa napakalaking kontrobersiya ng korupsyon na bumabalot sa kasaysayan ng gobyerno, ang flood control anomaly. Bukod pa rito, ginagamit din ng kasalukuyang gobyerno ang buong puwersa para gumulong ang aniyay politically motivated impeachment kasabay ng pagtatangkang manatili sa pwesto ang kasalukuyang Pangulo sa pamamagitan ng charter change o pagbabago ng salig ng batas. Ganito inilalarawan ng pangalawang Pangulong Vice President Sara Duterte ang totoong state of the nation ngayon. The current state of our nation reveals 3 disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government
that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. At dahil sa kalagayang ito ng bansa, humihingi ng paumanhin, kapatawaran si Vice President Sara Duterte, lalo na sa mga nagugutom dahil naging kasangkapan siya para maging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Ganun pa man, nilinaw ng pangalawang Pangulo na kahit ganito ang State of the Nation o kasalukuyang pamamalakad at estado ng gobyerno at kahit lugmok ang bansa sa napakaraming korupsyon, krisis at problema, wala siyang layuning agawin ang pwesto sa kasalukuyang Pangulo. Para sa Sona 2026, ito si Henry Uri ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Antabayanan po yung iba pang mga special report sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Mula ho kahapon pa, lalo na ho ngayong araw ng linggo, hanggang sa araw ng bukas, ang mismong araw ng SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mega Balita Linggo. Pero ito, dahil nga dun sa kinamon natin, humingi tayo ng saloobin ng ating mga kababayan. Ito, si Dan Marquez. Ang sabi niya, mabagyo bukas at mahangin sa Kamara. Puro positive, walang negative. Ang sasabihin ni Bonget ay papalakpak naman. Walang negative. Ang sasabihin ni Bonget, papalakpak naman ang mga uto-uto niyang kakampuet. Yan ho yung sinabi niya. Pabida bukas sa mga accomplishment niya. Ito naman, sabi naman nitong si Teresita Atienza. Ang sabi niya ay tuloy ang magagandang programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at improve ang mga may kakulangan para mas maraming taong bayan ang makinabang. Ituloy ang pagkakaso sa mga kurap. Yan, dalawa lamang ho yan dun sa mga opinyon at salubin ng ating mga kababayan tungkol sa SONA ng Pangulo sa araw ng bukas. Mega Balita Linggo. Tuloy-tuloy ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Abiso muna tayo sa mga motorista. Bakit ipiwi na? Ipiwi na Hesoro. Bakit ang inaabisuhan mo lang ay mga motorista? Dahil sabi ng ating executive producer na si Wina Pearl Hesoro, posible raw tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo
ngayong susunod na linggo sa pagtaya ng oil industry sources. Namumurong tumaas ng 6 na piso ang kada litro ng diesel at 5 piso at 70 sentimo naman sa gasolina, habang ang kerosene ay posibleng tumaas ng 4 na piso at 30 sentimo kada litro. Ang oil price hike ay dahil sa pangamba na posibleng maantalang supply ng mga langis dahil sa limitado pa ring pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, kinasuhan na ng Office of the Ombudsman sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go sa Sandigan Bayan hinggil sa manumalyang infrastructure projects. Naharap si Ang sa 14 na bilang ng kasong graft, habang tig 2 counts ng graft at malversation kay Go at 3 iba pang mga akusado. Agad dinirapol ang kaso sa 7 Division ng Anti-Graft Court ng Sandigan Bayan. Dati nang napasama si Ang sa listahan ng mga iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa posibleng plunder at bribery ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga infrastructure projects. Mega Balita Linggo. 18 minuto bago magikapito ng umaga, inirit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Immigration na bawiin at humingi ng paumanhin sa walang basihang payag tungkol sa tangkang pag-alis ng mambabatas sa bansa sa kabila ng travel restrictions. Sa pinadalang sulat kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, hiniling ng Solis Medina Fajardo and Malilong Law Office na pangalanan ng BI ang pinagmulan ng impormasyon. Pinagpapaliwanag din ng ahensya kung bakit ito ay sinapubliko at tukuyin ng mga opisyal na nagbigay ng paintulot sa paglabas ng impormasyon. Una rito, sinabi ng Immigration na may natanggap silang impormasyon tungkol sa planong paglabas ng bansa ni Romualdez, ngunit hindi ito natuloy. Mega Balita Linggo. Nagsorry naman si Senador Robin Padilla kay Congressman Terry Ridon matapos mamisquote ang kongresista sa isang television interview. Nakasama ito sa mga bumabanat sa kapwa niya senador judges. Ayon kay Padilla, pangalan ni Ridon ang una niyang naalala noong nagsasalita siya dahil nagmula rin ito sa leftist movement katulad niya. Kalaunan ay nilinaw naman ni Padilla na si Congressman Joel Chu ang tinutukoy niyang bumabanat sa senator judges. Samantala, tinanggap naman agad ni Ridon ang paghingi ng tawad ni Senador Robin Hood Padilla. Mega Balita Linggo. 44 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pag-usat ng investigasyon ni Senador Ping Lacson sa umanay manumalyang infrastructure project sa Taguig. Ayon sa Senador, no slowdown ang kanyang pag-follow up sa mga lead hinggil sa slope protection at drainage project sa Baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Sumumpa si Lacson na titingnan ang naturang mga proyekto kasunod ng akusasyon ni Cayetano na yumaman siya dahil sa naging trabaho sa Senado. Pero buwelta ng dating chairman ng Blue Ribbon, si Cayetanong may budget insertion na umaabot sa 6.79 billion pesos. Mega Balita Linggo. 15 minuto na lamang ho bago magikapito ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
doon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon. RH Mega Balita Linggo. Sa ikalawang pagkakataon ay muling inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos paboran ng mayorya ng mga kongresistang impeachment complaint. Pero hindi tulad noong 2025 na inarchive lamang ang articles of impeachment at idiniklarangan konstitusyonal ng Korte Suprema. Ngayong taong 2026 ay opisyal nang nagsimula ang paglilitis. Balikan natin ang mga naging tagpo sa Kamara sa special report na ito ni RH12 Milky Rigunan. The Chair would like to manifest that I was informed by the Secretariat of a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. May 11, 2026, sa botong 257 ang pabor, 25 ang no at 9 abstain, na-impeach muli ng Kamara ngayon 20th Congress si Vice President Sara Duterte. Nahigitan nito ang bilang ng 215 House members na bumoto sa unang impeachment complaint noong February 2025 pero napigil ng maglabas ng desisyon ang Korte Suprema sa issue ng one-year bar rule. Sa kanyang sponsorship speech, tiniyak ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairman ng House Justice Committee, naging maingat sila at tiniyak na ang bawat pagdinig ay bukas sa taong bayan via live stream. Sa kabila ng may bigat na alegasyon sa mga impeachment proceedings, isang bakanting upuan at ni minsan anyay hindi dumalo sa impeachment proceedings si VP Sara. Sa rekomendasyon ng House Justice Committee na nakapaloob sa Committee Report 261, guilty si VP Sara sa lahat ng mga alegasyon laban sa kanya. Ipapataw ang pagpapatalsik sa pwesto, perpetual disqualification to hold any public office at dapat makasuhan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito,
isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. Nang umusad ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, binuo ng Kamara ang 11-man House Prosecution Team. Si Luis ang lead prosecutor at kasama niya na bumubuo ng House Prosecution Team ay sina Manila Representative Joel Chua, Chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Isabel Zamora ng San Juan, Rog Gutierrez ng One Rider Party List, Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ako Bicol Party List Representative Terry Ridon, House Senior Majority Leader Lawrence Defensor, Representative Keith Flores ng Bukidnon, Lordan Sua ng Cagayan de Oro at Kakabagaw ng Dinagat Islands. Sa pagtaya, baka abutin ng Setyembre o higit pa ang impeachment trial pero tinitiyak ng House Prosecution Team na handa silang maipresenta at maipanalo ang Articles of Impeachment. Article 1, Confidential Funds, Article 2, Unexplained Wealth, Article 3, Bribery at ang Article 4, Assassination Plot and Grave Threats. Inaasa na magiging mahabang impeachment trial pero tinitiyak ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor handa at kaya nilang isustain ang energy hanggang mapanagot ang Vice Presidente. And we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial. Para sa SONA 2026, ito si Milk Reguna ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Antabayanan po yung iba pang mga special reports sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno habang papalapit ang SONA, ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mega Balita Linggo. Ito ay di magbasa ulit tayo. Ay kadami kasi, yung iba'y paulit-ulit pa yung mga sinasabi. Ito, sabi nitong si Antonio Carrasco, if you believe to Maleta Boys, then you believe also to Saldico. Ay sabi naman nitong si Efren Lorenzo, puro advertisement at commercial ang show ng DCRH. Ano to, Engineer Head? Engineer RT, puro daw tayo commercial. Ayan. Aha. Ito pa yung iba. Aha. Ipakulong si We don't believe walang kinalaman si Romualdez. We don't believe na walang kinalaman si Romualdez. House Speaker. Ayan. Ito. Nakakatawa talaga yan, ha? Nakakatawang magbasa. Aha. Ayun.
Yung iba hindi mo pwedeng basahin dahil kami ho'y tagabasa lamang minsan. Kami ho'y masisisi. Ayan, Kawawang Pilipinas, ayuda, subsidy, palimbing, kain, suka, bahat, kurakot, country. Yan, yung mga binabanggit ho nating mga kababayan, ano ha? Inamon kasi natin sila na kung anong gusto nilang marinig. Yung iba'y kwan ang babatikos naman yung... sabi naman nitong si Jeremias, puro lang fabricated mga evidence na pinipresenta na sa Congress ng mga Congress. Ano? Ayan. Ay nako, kayo na lang kung magbasa. Doon sa ating live streaming sa YouTube, ano ha? Kasi yung iba hindi pwedeng ko Ayan, magkape-kape na tayo, Arnold Reyes. Ayun, yung iba naman, di siya rates ang binabatikos. Ang sabi, dami raw commercial, engineer head. Alam ho ninyo, yung iba nga yung mga advertisers, tinatanggihan na ho ng aming sales and marketing Pero dahil ho sa number 1 station ho yung inyong pinakikinggan, hindi ho natin sila masisisi kung bakit dito ho sa amin ipinagsisiksikan yung napakarami hong mga advertisement. Pasensya na ho kayo. Pasensya na ho kayong mga nakikinig. Talagang marami ho talaga kaming mga ads. Wala Talagang pinipili nila ang number 1 station. Kaya wala ho kaming magagawa ron. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong nalalabing 2 minuto bago kapito ng umaga. Good morning, Mayor Zenny Mendoza, Doktora Zenny Mendoza, dyan ho sa Talisay, Batangas. Eto nga pala, may nagpapabati pa ng birthday. Asan na ba yun? Si Kuya DK Sarate. Bakit ba dito kayo nagpapabati? Kuya DK Sarate, ha? Are, basahin ko na nga. Are, 5 beses pa niyang 5 beses pa niyang ipinadala. Good morning, Boss Jomay Paroko. Talaga hong ganun, Boss Jomay ang dami hong nagagalit, ang dami daw nating mga ads. Ang sabi ng mga listener natin, kaya ko humihingi ho ng paumanhin ho dun sa ating mga listeners sa radyo, sa telebisyon, at sa ating live streaming sa online, sa YouTube at sa Facebook. Pasensya na ho kayo, pinipili ho kasi ng mga advertisers yun hong number 1 radio station sa Pilipinas. Kaya ho, yung iba nga ho, tinatanggihan na ho namin. Ayan, eto nga pala yung birthday celebrant, yung aking inaanak. Baka magalit sa akin din si Ate Kira Zarate, anak ni Kuyang DK Zarate. Ikaw, paring Kuyang DK Zarate, ha? Bakit hindi ka sa Radyo Pilipinas magpabati? Dumagdag ka pa sa napakarami naming mga komersyal. DK Zarate, bakit hindi ka ron sa Radyo Pilipinas magpabati? Pinipili mo pa yung number 1 radio station. Dahil yung inaanak kong si Kira Zarate, ang birthday celebration ay doon sa Trinings Kitchen Stories. Isang sikat na restaurant dyan sa Marikina City. Ayan, birthday niya ngayon. Ikaw talaga, Kuya DK Zarate, marunong ka talagang magpabati. Pinipili mo yung number 1 radio station. Ayan yan yung sagot ko ron sa mga yung sinasabi na ayan, sabi nitong si Bebina Del Rosario, good morning po sa inyong lahat at sa number 1 station na DZRH.
talaga hong ganun eh. Ayaw nga ho naming nagyayabang kaso talaga hong yung mga advertisers pinipili ho kami. Mega Balita Linggo. Ay, siya na ho ang kabuuan ng ating balita at talakayan ngayong mapayapang araw ho ng linggo. Kaya nga, walang television dito. Nandun, napakataas ng pan eh. Napakarami pang television din eh. Ako'y nasisilaw. Masyadong maraming ilaw dito. Masyadong maraming ilaw dito. Ewen Alfaro. Ang television natin dito, kaliwat kanan, napakarami. Yan ho ang kabuuan ng ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Ako pa rin ho ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales at antabayanan si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila Ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto 58 segundo makalipas ang 7 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting